Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Huling namataan yung sentro ni Typhoon Opong kaninang alas 4 ng umaga sa layong 505 kilometers kanluran ng Indang sa area ng Cavite. So lumakas muli ito bilang isang typhoon dahil nandito na ito sa bahagi ng West Philippine Sea. So may tagla itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Yung movement nito sa kalukuyan ay west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. So mapabawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan ngayong araw na dulot ni Bagyong Opong. Nag-issue na tayo ng final weather advisory kaninang alas 5 ng umaga. So less likely na tayong makakaranas ng significant na mga malalakas na pag-ulan. Gayunpaman, makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan na kasalukuyang umiiral sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito yung epekto ng trough o extension ni Bagyong Opong. So for today, kahit papalayo na itong si Opong sa ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa area ng Metro Manila, Ilocos Region, sa bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Dahil naman sa habagat, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan. Itong habagat na patuloy na pinapalakas ni Opong, asahan natin yung mga pag-ulan at mga thunderstorms sa bahagi naman ng Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa rest of Luzon, Visayas, and Mindanao, so more in particular, itong central and eastern sections ng mga lugar na ito, asahan natin ang mas maaliwala sa panahon ngayong araw. Generally improving weather conditions at may chance pa rin ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan patuloy nating minomonitor itong cloud cluster sa silangan ng ating bansa malapit sa PAR. So sa ngayon patuloy yung monitoring dito dahil hindi natin inaalis yung posibilidad ng development ng nasabing cloud clusters into a low pressure area sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Opong. So makikita natin, base sa track and intensity forecast na ito, hindi na umaabot yung mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Opong sa ating bansa. So magbabawasan rin tayo or nagbawasan rin tayo ng tropical cyclone wind signal over some areas. So wala na tayong sustained na mga hangin, possible mga gusts of wind na lang ating inaasahan. So inaasahan natin generally west-northwestward yung paggalaw nito sa mga susunod na oras at lalabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility this morning or noon. So mamayang umaga or tanghali nasa labas na ito ng ating PAR. At magpapatuloy yung west-northwestward na paggalaw nito patungong northern Vietnam. Magpapatuloy yung paglakas ni Bagyong Opong sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility habang papalapit kay Bagyong Vietnam na kung saan wala na itong epekto sa ating bansa. At nagbawas na rin po tayo ng tropical cyclone wind signal. So wala na tayo wind signal number 2 as of 5 a.m. Ay wind signal number 1 na lamang yung ating nakataas dito sa area ng western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, western portion ng Cavite, western portion ng Batangas, northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, at Calamian Islands. Kaya over this area, sasan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin, pero as compared sa mga nakarang araw, hindi na sustained yung mga malalakas na hangin na ito. So sa mga susunod na issuance natin, possible pag nasa labas ng PAR, itong si Bagyong Opong ay maglilift na rin tayo ng tropical cyclone wind signal over these areas. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, nag-issue na rin tayo ng final gale warning. So wala nang gale warning na nakataas anumang bahagi ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So moderate to rough sea conditions dito sa western and eastern seaboards ng Luzon. Samantala, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng ating mararanasan over Visayas and sa Mindanao. So iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. At may pinalabas pa tayong storm surge warning kaninang alas 2 ng umaga. So bumaba na yung ating inaasahang epekto ng storm surge. May moderate risk pa rin tayo ng storm surge over the coastal areas of Bataan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro, Palawan at sa Zambales. In terms of severe winds naman, ngayong araw, so itong mga lugar na outside tropical cyclone wind signals, so yung mga lugar na walang
tropical cyclone wind signal na nakataas, posible po tayong magtaka bakit may pagbukso ng hangin pero papalayo na yung bagyo. So dahil po yan sa epekto ng southwest monsoon o habagat na pinapalakas si Bagyong Opong. So for today, itong mga lugar sa Luzon, na walang tropical cyclone wind signal, asan pa rin natin yung mga occasionally pagbukso ng hangin na dulot ng habagat. Pero in the coming days, dahil papalayo na itong si Opong sa ating bansa at inasan rin natin yung patuloy na paghina ng epekto ng habagat sa ating kapuluan, mababawasan na yung mga pagbukso ng hangin na dulot nito. At ito yung ating latest tropical cyclone threat potential na in-issue ng Pag-asa. So, sinasabi po dito sa mga diagram na ito, sa mga susunod na araw, posibleng may mamuong low pressure area dito sa malapit sa Philippine Area of Responsibility. And for the first to second week ng October, ay may low to moderate chance na maging tropical cyclone itong low pressure area na ito, posibleng baybayin itong area ng mainland Luzon. So sa ngayon, hindi pa natin ito dineclare bilang isang low pressure area, pero patuloy po tayong umantabay sa mga succeeding updates na ini-issue ng Pag-asa. So para naman sa ating 4-day weather outlook, bukas makakaranas pa rin tayo na makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa may Palawan, dulot yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Samantala, pagsapit ng Lunes ay malaking bahagi ng ating bansa makakaranas ng generally fair weather dahil yan sa paghina ng habagat o yung southwest monsoon. So inasahan naman natin yung pagpasok, yung magiging epekto ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. So for tomorrow, generally improving weather conditions over most of the country. So mas maaliwalas sa panahon ng ating inaasahan. Pagsapit pero ng Martes hanggang sa Miyerkules, itong silangang bahagi ng ating bansa posibleng makaranas ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. So for Tuesday to Wednesday next week, asahan natin yung mga pag-ulan over Eastern Visayas and Bicol region. So for the remainder of the country throughout the rest of the forecast period, so for the next 4 days, generally fair weather ang ating inaasahan dulot ng easterlies. Pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So especially nga itong mga areas na direktang naapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Opong as well as yung southwest monsoon o habagat na pinalakas nito. So possible saturated pa yung lupa over these areas. So in the coming days, kahit mahina yung mga pag-ulan na ating mararanasan, posible pa rin magdulot ito ng mga pagbaha or landslides.